Good evening. I-fake a sign, baka naman. I-fake a sign para matupad ang mga pangarap. Today is August 22, 2025. Andito pa rin tayo sa so far, okay naman. Pero na-homesick ako. Iyak na naman ako kanina nung wala yung bata. Nananahimik siya dun sa ano. Tapos sobrang pagod ko na. Naiinis ako, ang sikip ng kikilusan, tapos ang daming gagawin. Kanina ko napagtanto. Ayoko ng sitwasyon ko, kaya pala ako kaya hindi ako mapalagay. Okay naman ako so far, hindi pa naman ako napapagalitan. Tapos sa luto, okay naman na yung ginagawa ko. Okay na kami ng bata. Sabi niya nga, iiyak siya. Pag umalis ako, iiyak daw siya. Kasi lagi ko siyang pinapaadalahanan na, ikaw pag may bago ka ng cheche, huwag ka makulit, huwag ka maldita ha. Sabi ko gano'n sa kanya. Dapat lamo din siya. Sabi niya, hindi, ikaw lang cheche ko. Sasama ako sa'yo sa airport. Sabi niya gano'n. Basta pag makulit siya, sabi ko, aalis na ako. Sabi ko gano'n. Sorry cheche. Sorry siya. Kanina ko lang na-realize na ayoko ng sitwasyon ko, kaya ako minsan naiirita. Ayoko na may alagang bata. Pero nag-apply kasi ako dito, kasalanan ko din. Diba, nung in-interview ako, sinabi ko, okay lang, may alagang bata, kaya ko. Saka gustuhan ko magkatrabaho agad. Hindi na ako nag-entertain ng ibang amo. Sila lang yung nag-interview sa akin, tapos nag-uuna ako agad. Kinabukasan nun, sign contract agad, gano'n. Hindi naman ako nagsisisi na sila ang naging amo ko. Pero yung sa bagay ng mga unang araw ko nga, mas mahirap 10:30, 11 na ako nakakaakit. Ngayon 9:30, nasa kwarto na sila. Tapos sinasarado na lahat. Unti-unti nasasanay, pero dumarating ako sa punto na yung lalo pag umaga, napapaisip ako na uwi na lang ako, ganito ganyan. Tapos napapaano ako na ayoko na sitwasyon ko, ayoko na may alaga. Ganun pa ulit-ulit sa isip ko yun, which is mali. Sobrang kinakaawaan ko yung sarili ko na mali, diba? Kasi yung iba nga nangangarap makapunta rito, tapos ako nandito na ina-enarte, no? Pero kahit gano'n pala tayo katatag, tsaka kahit gano'n tayo kamukhang pera, practical sa buhay, darating pala sa atin yung ganito, no? Naka-questionin mo, bakit pag sa'yo yung mga pangarap mong hirap abutin, tapos pag sa ibang tao, dali lang. Pero hindi natin alam yung struggle nila, diba? So, ayun, ang isip ko lang ang kalaban ko so far, kasi sa amo tsaka sa bata okay ako. Sa haba ng oras, ayan, isa pa yan sa nire-reklamo ng katawan ko. Ayun, tuloy-tuloy kang gumagawa. Pahinga mo yung paglalaro nyo ng bata, which is hindi naman talaga pahinga, kasi gumagalaw ka pa rin. Mas madaldal ka pa nga kapag kalaro mo siya, diba? Kasi dami niyang tanong, ang dami niyang kwento, ang dami niyang papagawa sa'yo. Mukhang tanga minsan pero kasi siguro mawawala lahat ng isipin ko to kapag nakasahod na ako ng buo. Tsaka kapag nakaluwag-luwag na ako sa mga bayarin ko. Diba, unmotivated ako sobra. Tapos doubted ako sa sarili ko na baka ganito ganyan, pero ngayon ang naiisip ko, bahala na sila, natanggalin ako. Kung ayaw nila sa akin balang araw, bahala na sila mag-terminate. Pero hindi para i-terminate ko yung kontrata namin, kasi unang-una ako ang nag-apply dito, ako ang nagsabi na oo, kaya ko ganito ganyan.
gusto pa nila sa akin, laban lang. At saka, sabi nga nung ang bait ng ka-church ko si Ate Joanne. Hindi niya alam na nagaganito ako. Parang documentation lang naman to, or someday mapanood ko yung mga kagagahan ko sa iba't ibang bansa, diba? Si Ate Joanne, sabi niya sa akin kanina, ka-church ko yun sa The Awaken ba? Awaken Church, parang gano'n. Yung pinupuntahan ko lagi sa Laichiko. Layo nun. 3 station. Pero dinayo ko pa doon kasi gusto ko nga magsimba pag day off ko. Twice pa lang ako nakapunta doon. Twice pa lang pa rin ako nagdi-day off. Tapos doon lang ako lagi natambay. Free food pa ako kasi bisita pa ako. Pero pagkatagalan, makakabawi din ako sa lalo kay Ate Joanne, napakabawi. Sabi ko kasi kanina, sabi ko, ngayon ko na pag-isip-isip, ayoko pala ng sitwasyon ko. Mabigat sa puso ko na meron akong alagang bata. Sabi ko, pero wala naman akong magagawa kasi ako naman ang nag-apply dito. Sabi ko sa interview, okay lang eh. Pero iba pala kapag may alaga kang bata tapos ang tagal ng working hours. Tapos halos sa akin siya nakadepende sa lahat, sa pagkain, sa pagpasok sa school, pag-uwi, bago matulog buong buhay. Buong pagkataon niya sa akin nakadepende Tapos, siguro na ninibago lang ako. Siyempre sa Saudi walang ganito, diba? Walang ganitong ganap. Sabi niya, ano ka ba? Huwag mo masyadong isipin yung sitwasyon ko. May mas grabe pa daw sa sitwasyon ko. Which is totoo. Yung iba 9 days, 3 days, on the spot terminate. Yung iba, kahit gawin yung best nila, sinasabihan ng masasakit na salita ng amo, pinapaya sa labas. Or, minamata ng amo, ganun. Ako hindi ko naranasan yun dito, hindi ko pa nararanasan. Diba? Kasi kung dami ko na rin mali, pero wala, puro warning lang. Na next time huwag mo na lang gawin. Ganun. Next time huwag mo na lang ganitong gawin. Sa ibang way mo na lang gawin. O kaya mag-iingat ka. Mag-iingat ka na lang para hindi na maulit. Mga ganun lang ang paalala sa akin. So far. Tapos dun sa bata, kahit siguro naman monitor nila anak nila 24/7, diba, sa CCTV. Pinapangaralan ko yung bata kanina, yung mga nakaraang araw na ko na, enough, ginaganon ko, enough. Sobrang kulit kasi niya pag masaya siya, putik na iihi siya sa sarili niyang short, nakakalimutan niya na umihi pag naglalaro kami. Nasasabihan ko siya minsan ng enough. Kasi may ginagawa ako, gusto niya tutulong siya, delikado. Na enough ko siya ng malakas, enough. Tapos pag nandito ang nanay tsaka tatay, sinasabi lang na lagi sa bata na mag-thank you ka kay Cheche, susunod ka kay Cheche. So far, ang natutunan niya na sa aking salita is thank you, at lagi na siya nag-I love you. Kasi lagi din ako nagte-thank you sa kanya, tsaka nag-I love you. Pag may maganda siyang ginawa, kahit hindi para sa akin, basta mabait siya, nagte-thank you ako sa kanya. Tapos minsan siya na yung nauunang mag-I love you. 1 month pa lang ako, pero medyo na kami ng bata. Doon ko na-realize, sa mga nakikita kong post na mga na-terminate, naghanap ng amo. Yung iba ilang buwan lang, mga nagka-cross country kasi hindi kinaya dito. Alhamdulillah, mabuti si Lord sa akin kasi naka-1 buwan na ako, walang ganong eksena. At sana, ma-survive ko lang yung mga bayarin ko sa Pinas pag kaya ko na umalis. Para rin sa kapanatagan ko. Diba? Tatadyahin ko pa. Sabi nga ng tomboy dun sa school ng alaga ko is, magbabago daw to after probation ng 3 months. Pero kasi hindi ko naman alam kung anong ginawa rin ng dating helper, diba? Baka kaya nagbago kasi nagbago rin yung dating helper.
Dito kasi madali lang kunin yung loob nila. At kailangan talaga nila ng katulong. Kasi yung nanay ni Madam is matanda na. Hindi na kaya yung pauli-uli dito para sa bata. Mag-i-school pa naman. Tingin ko, papakasamahan nila ako ng maayos kasi kailangan talaga nila ng katulong para sa bata. At yung amo kong babae at lalaki ay mga busy talaga sa trabaho nila. So, tatry pa natin tong September. Pagloobin, maging maayos ng lahat, magtuloy-tuloy. Hindi ako nag-expect ng sobra-sobra. Maitawid ko lang isang buong araw, masaya na ako dun. Pero so far, hindi naman talaga ako dehado sa kalagayan ko dito. Masyado lang ako nagsa-self-pity. Kasi naawa ko sa sarili ko sa 16 hours na trabaho. Tapos, pag umaga naisip ko, bakit ang hirap ng sitwasyon ko? Bakit ba ako dito nag-apply? Tapos maalala ko, putik dati, pinag-pray ko to. Pinag-pray ko doon na Lord, sana maranasan ko yung Hong Kong. Sana makaranas ba ako ng ibang maganda pang bansa. Tapos kanina, si Ate Joanne sabi niya sa akin, may mas matindi pa nga yung pinagdadaanan kaysa sa nangyayari sa'yo. Okay lang yan. Sabi niya, no, homesick ka lang. Pero totoo, miss ko rin yung anak ko. Miss ko na siya. Tapos lagi yung sinasabi na, uwi na lang daw ako. Which is hindi pa pwede talaga. Marami akong promise sa kanya na bibilihin ko sa kanya regalo. Hindi ko pa natutupad isa man doon, wala pa. Kaya hindi pa tayo pwedeng mag-inarte ba. Tsagain ko na to. At totoo hindi sinabi ni Ate Joanne na maganda sa Hong Kong, patas ang batas dito. Tsagain mo lang. Sabi niya gano'n. Tsagain mo lang kasi mayroon pang iba dyan na mas matinding pinagdadaanan sa'yo. Pero malaban. Which is totoo naman. Dito is isip ko lang talaga. At sakit ko na kasi yun mag-overthink. Kaya the best talaga minsan yung the best palagi yung magdarasal ka pagising bago ka matulog, kapanatagan mo, labanan mo yung sarili mong inisip kasi minsan wala nga akong toxic na relasyon, hindi nga ako pinapakailaman ng magulang ko, walang pakilamanan, pero yung sarili kong isip yung nag-aano sa akin, sumasabotahe. Makapangyarihan pa naman ang isip, diba? Minsan kaya isip mo na hindi mo kaya. At the end of the day, mangyayari talaga, hindi mo talaga siya magagawa. Pero kapag sinabi, inisip mo na, kaya ko to, mapaparaanan ko to. Mamukat-mukat mo, okay na, natapos mo na, napaparaanan mo na, diba? So, ayun. Tama si Ate Joanne. Laban lang. At sana magtuloy-tuloy lang to. Good night. And sana kayo rin may magandang araw na natapos. Bye-bye.